Ayan. So, yung ating topic, itutuloy natin. Nalala niyo pa ba itong topic natin? The perfection of the imperfect. Yan. Yung yung pagiging perfect ng imperfect. So, as we know, isa sa nasabi ko nung Sunday, walang makakapag-question sa ginawa ng Diyos. Okay? So, hindi mo maki-question, sabi ng Biblia, according sa ating pinag-aralan, balikan nga natin ng sandali, yung Romans chapter 9, verse 19 hanggang 21. Romans chapter 9, verse 19 hanggang 21. Sasabihin mo naman sa akin, kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Tao ka lamang. Sino kang mangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi kaya niya ng isang hinuhubog sa kanyang manghuhubog, bakit ninyo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa iisang tumpok ng putik? Ayun. So, malinaw ang sinasabi ng Biblia. Sabi nga sa verse 20, tao ka lamang, sino ka nangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi ba ng isang hinuhubog sa kanyang manguhubog? O masasabi ba ng isang creation sa kanyang creator, bakit mo ako ginawang ganito? Okay? Halimbawa, kawikaan ba yon? Yung kawikaan 22 verse 2, yung may sinasabi ang Diyos doon patungkol sa kanyang ginawa. Kay Yahweh ay pareho ang mayama't mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Sa Biblia, ang mayaman at mahirap ay parehas lalang ng Diyos. Halimbawa, yung mahirap, masasabi ba niya sa Diyos, bakit mo ako ginawang ganito? Ayan. Ito yung laging question ng mga tao. Bakit mo ako ginawang ganito? Bakit ito ang nanay ko, ang tatay ko? Bakit ito ang family ko? Bakit dito ako nakatira? Bakit ako Pilipino? Ayan, di ba? Natalakay natin yan nung Sunday. At maraming bagay na kino-complain tayo sa Lord dahil ang judgment natin hindi patas yung ating kalagayan. Pero sa Lord, yan ay tama lang. Dahil siya ang may lalang yan eh. Kung nilikha tayo ng Diyos na mahirap, ganun talaga, mahirap tayo. Okay? Hindi naman porket kala kasi ng iba, pagka mahirap, nasa masama kang kalagayan eh. Hindi. 'Di ba? Eh, marami nga pwedeng matutunan sa pagiging mahirap. Tsaka pangalawa, sa Biblia, ang mahirap malapit sa puso ng Diyos. Yan, malapit ang Diyos sa mahirap. In fact, tinatawag niya ang mahirap hindi para maging mayaman sa material. Okay? Basahin nga natin yan sa James chapter, I think nasa chapter 2 verse 5. Tinawag ng Diyos ang mga mahihirap para saan? Mga kapatid, kung minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ayun. Ang mahirap, ang sabi ng Biblia, tinatawag ng Diyos para maging mayaman sa pananampalataya. May mga tao mayaman na sa material eh. May mga tao okay na sila eh. Kahit siguro magkaroon ng tagutom sila,
busog pa rin. Kasi meron silang mga naitatago, mga investment, mga ipon, mga pumapaldo sa trabaho. Pero hindi ganyan ang kwento ng lahat ng tao. Okay? Pero kung titingnan nyo, maraming mga tao, ang judgment sa ganyang mga bagay ay unfair. Pero sa Biblia, ang mayaman at ang mahirap ay Diyos ang parehas na may lalang. So kung nilalang tayo ng Diyos na mahirap, ibig sabihin, gusto kasi ng Diyos na may mga taong mga mayayaman sa pananampalataya, hindi mayayaman sa material. Kung lahat na lang ng tao ay merong lahat, hindi ka naman mag-iisip ng Diyos eh. 'Di ba? Sino ba ang unang tumatawag sa Diyos? Yung bang may pera o wala? Yung bang mayaman o mahirap? 'Di ba kadalasan yung taong mahirap, sila yung unang-unang nakakaisip sa Diyos dahil sila yung mga punong-puno ng problema eh. May sakit, walang pampagamot, at tatawag na lang sa Diyos yun. Minsan kokontak pa sa mga lingkod ng Diyos, Pastor, ipanalangin niyo naman kami. Sana gumaling ang nanay ko kasi wala kaming pampa-ospital. Maghihiling ba ng ganun ang taong may kaya? Hindi. Ang unang-unang aasahan niyan yung kayamanan niya, yung pera niya. Unless makakilala siya sa Diyos. Makita niya ang kaparaanan ng Diyos sa kanyang buhay bilang isang mayaman. So my point is, ang buhay ay hindi unfair. Life is fair. Okay? Kung matatandaan nyo yung isang naituro ko na dito, bakit tayo naniniwala na ang buhay ay patas? Okay? Pag hindi natin naintindihan ang wisdom ng Bible, magrereklamo talaga tayo sa mundong ito. Sasabihin natin, bakit siya mayaman, ako mahirap? Bakit siya maganda trabaho, ako hindi? Bakit siya malaki sahod, ako hindi? Patas ba talaga ang buhay? Lalang ng Diyos yan eh. Mayaman at mahirap, lalang ng Diyos. Sabi ni Pablo, masasabi ba ng hinubog sa kanyang manghuhubog, bakit mo ako ginawang ganito? Can we really question God? Maki-question ba natin ang Diyos? Kaya itong mensahe na to ay pagbibigay ng bigat sa pagiging perfect ng ginagawa ng Diyos. Wala tayong maipipintas sa ginawa ng Diyos. Everything is perfect. Kung maintindihan lang natin ang salita ng Diyos. Now, sa Ecclesiastes chapter 9, verse 11. Ecclesiastes chapter 9, verse 11. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay hindi siyang laging nananalo. Sa takbuhin ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay hindi laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan, at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na hindi lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. Sabi ng Biblia, lahat ay dinaratnan ng malas. May malas. 'Di ba? May pastor sabi niya, wala namang malas. Kasi kapag naniwala ka raw sa malas, pagka naniwala ka daw sa swerte, may kaakibat na malas. May mga simbahan kasi nagtuturo, huwag daw maniwala sa malas. Hindi. Biblia nga nagsasabi, lahat ay dinarat na ng malas. 'Di ba? Walang masama kung maniniwala ka sa malas. Biblia nagsasabi, lahat ay dinarat na ng malas. Anong klaseng kamalasan? Tinan nyo, no? Hindi lahat ng matalino ay yumayaman. May matalino, dinarat na ng malas eh. Hindi lahat ng gumagraduate sa college, nakakakuha ng magandang trabaho. Meron nga high school grad lang eh. Ang ganda-ganda ng trabaho. Hindi lahat lahat ay dinarat na ng malas. Sa case na yan, life
is fair. Okay? Life is fair. Kala ng mga tao, kailangan makapagtapos sa pag-aaral para talagang tagumpay sa buhay. Hindi. Maraming mga ngayon, mga kilalang tao na hindi naman nakapag-aral pero tinan nyo naman yung buhay. Sobra pa doon sa tao may pinag-aralan. Merong ganun tao eh. Mga minalas sa buhay, kung sasabihin mang minalas talaga, malas ako sa buhay ka kasi nung bata ako, hindi man ako nakapag-elementary, hindi naman ako nakapag-high school, hindi ako nakapag-college. Pero dinatnan siya ng swerte. Kahit na ganun yumaman dahil nakaisip siya ng ideya para siya ay managana sa buhay. Gaya ng nai-share kanina, yung introduction natin. Ang Diyos kasi nagbibigay ng kalakasan, ng kakayahan sa tao. It doesn't matter kung anong katayuan mo sa mundong ito. Kapag binigyan ka ng Diyos ng kakayahan at kalakasan, lagi kang may pagkakataong managana. In a way na yung sa according sa ability na binibigay ng Diyos sa atin. Okay? So, kung tayo ay nilikha ng Diyos na mahirap, okay? At least marami tayong pagkakataon para yumaman, hindi sa material, kundi sa saan daw? Sa pananampalataya. Yan ang gusto ng Diyos eh. Kung ang Diyos ang tatanungin, sa Diyos merong mayaman pero sa kanyang paningin mahirap. Pero may mahirap sa paningin ng Diyos, pero merong mahirap sa mundong ito pero sa paningin ng Diyos mayaman. If you are going to define what is poor and what is yung rich, sino yung mayaman, sino yung mahirap, hindi yung sa pananaw natin. Kasi ang pananaw ng Diyos hindi kagaya ng sa atin eh. Sa atin, ang mayaman, yung nakakabiling sasakyan, nabibili niya yung gusto niya, nakakapunta siya kung saan, na-enjoy niya ang buhay. Kasi nga, meron siyang ganun. Sa ating pananaw, tawag natin doon, mayaman to. Diba? Pero merong mayaman sa mundong ito, pero sa paningin ng Diyos ay mahirap. Isang ang example dyan, yung lalaking ang sabi niya sa kanyang sarili, yumaman siya, sabi niya sa kanyang sarili, wala na akong ibang gagawin kundi kumain, uminom, at matulog. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, isa kang hangal, sapagkat sa gabi ring ito ay babawian ka ng buhay. Ngayon, kanino maiiwan ang iyong kayamanan na iyong pinaghirapan? Okay? So, doon sinabi, meron talagang mga tao kapag sobrang naging makasarili, akala nila, nagiging mayaman sila sa kanilang sarili, pero naaawa ang Diyos sa kanila. Kasi sila ay tunay na mahirap. O kaya, masasabi talaga natin na ang Diyos ay yung kanyang ginawa, halimbawa, mahirap, maraming advantage ang pagiging mahirap. Okay? Hindi naman sa minamagnify natin ng mahirap, pero ang Bible, hindi niya nilulook down ang taong mahirap. Okay? Hindi niya nilulook down ang taong mahirap. So, wag nating i-confuse yung minamagnify natin masyado yung kahirapan, pero wag naman nating i-look down ang pagiging mahirap. Dahil talaga ang Diyos lumilikha ng mahirap. 'Di ba? Maki-question mo ba ang Diyos kapag lumikha siya ng mahirap? Kung walang taong mahirap, baka walang taong malapit sa Diyos. Baka walang taong makakakilala sa Diyos, walang mahirap eh. 'Di ba? Kasi tinatawag ng Diyos ang mahirap upang maging mayaman sa pananampalataya. So naiintindihan natin. So ang nilikha ng Diyos ay perfect. Dahil nilikha niya ito ayon sa kanyang kalooban at sa kanyang kaluguran. The most important thing sa creation ng Diyos, yung Genesis 1:31. At ang Diyos, basahin mo ngayon, yung kanyang kaluguran, siya ay natuwa, siya ay nasatisfy sa kanyang creation. Sige nga, yung dulong talata ng Genesis chapter 1. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Ayun. Ang Diyos ay nalugod. Ang Diyos ay satisfy sa kanyang ginawa. Kasi siya may gawa nun eh. Siya may gawa nun. Kaya nga, maging yung simpleng
example ko nung Sunday, bagamat medyo pinagtatawanan natin no. Medyo nakakatawa kung minsan, pero may mga tao na ano 'di ba, yung parang hindi wala sa ayos yung forma yung katawan, yung muka. And then tapos may mga tao sasabihin na ang malas mo naman kasi deform yung ano mo mukha mo, 'di ba? Flat yung hilong mo. Kaya may yun nga, may mga Pilipino nagpapatangos ng ilong kasi flat. Kasi nagagandahan siya doon sa matangos. So magpapatangos din siya. Ano bang sinasabi natin pagka ganon? Hindi ka ba masaya sa resulta ng pagkakalikha ng Diyos sa iyo? 'Di ba? Kahit anong itsura mo, kahit anong ganda o pangit mo sa iyong paningin, isa lang naman ang importante, maligo ka. Okay? Kahit gwapo ka, kung mabaho ka, pangit ka pa rin. Maligo ka. Okay? Ang lamig kasi ng panahon ngayon Nakakatakot maligo, nakakakilig. 'Di ba yung tipong pag ano mo ng tabo, 'di ba? 3 attempt lahat sablay. Ang lamig kasi. Kapag ka tinamaan ka no, ayun kinikilig na. Hindi mahalaga sa Diyos kung anong itsura natin. Sa Diyos kasi, ang kagandahan, tama yung sabi ng mga yung mga beauty queen Ang kagandahan nasa loob Yung attitude ang kagandahan. Kung may nagpapaganda sa tao, lalo sa babae, hindi yung make-up, hindi yung kutis ng balat, walang iba kundi yung yung ugaling katulad ni Sarah. Ayan ang sabi ni Pedro yung kagaya ni Sarah. Yan yung pattern ng kagandahan ng isang babae. O sa lalaki yung kagwapuhan. It's more on attributes It's more on attitude. Hindi yung panlabas na appearance. 'Di ba? Magugulat ka, mayroon ngang tao sabi nga nila, hindi naman kagwapuhan to, pero bakit ang ganda ng jowa? Life is fair. Patas ang buhay. 'Di ba? Ang pangit-pangit. Nililigawan niyo yung babaeng maganda, tapos itong babaeng maganda, nagkakagusto doon sa lalaking yung anumang maipintas mo sa isang lalaki, sa kanya nagkagusto. Tapos sasabihin, talagang totoo, love is blind. 'Di ba? Inakusahan pa yung babae bulag. O kaya nagayuma. Kung sila talaga yung pinagtagpo ng Diyos, ano magagawa mo ron? Alam nyo, ang gawa ng Diyos, hindi mo naman yan Hindi naman natin mahaharang yan Ang gawa ng Diyos, halimbawa, nilaan ka ng Diyos sa isang taong tingin ng iba pangit, ang ganda-ganda mong babae. Tapos nilaan ka ng Diyos sa sinasabi ng iba, ang pangit-pangit ng pagmumuka. Pagka doon ka nilaan ng Lord, naku, may in love ka ron. Hindi pwedeng hindi, may in love ka ron. Ganun ang Diyos Kaya nga, it's not for us na ang tawag doon, yung magpili ng kung sino yung gusto natin sa buhay. Ayaw mo si Lord. Huwag ka magpa-stress masyado kung sino yung gusto mo. Meron tao, pinakita pa niya sa akin yung kanyang list. Ito po yung aking standard. Grabe, dami. Okay naman yun. Pero bigyan mo ng daan yung kalooban ng Diyos. Minsan yung kalooban ng Diyos parang parang sino yon si Hosea. 'Di ba si Hosea? Ano ang utos ng Diyos kay Hosea? O mag-asawa ng babaeng haliparot o patutot. Ibig sabihin na ano yun Ano nga yun? Yung prostitute. Utos ng Diyos isang propeta, sabi ng Diyos kay Hosea, pinag-asawa ng babaeng prostitute. May magandang dahilan naman ng Diyos. Kaya nga ibig sabihin hindi pwedeng mag-alaw. Dito na lang.
Okay yan ah. Ang daming layunin. sa susunod yan, ano yun? Gagawin na yung unan. Di tawag dyan maparaan. Ang tanong lang ito, handa ka ba talaga sa kalooban ng Diyos? Alam nyo, ang mahirap sa atin, ah, nahihirapan tayong ihanda ang sarili natin sa will of God kasi nga, hindi naman natin alam kung ano pa yung kalooban ng Diyos para sa atin. Halimbawa, wala ka pang asawa, so hindi mo pa ma-picture out kung ano bang family ang mabubuo ng Diyos para sa iyo. Ikaw tuloy, nagpapantasi ka sa isip mo na, ito ang family gusto ko. 'Di ba? Problema kung yung iniisip mo, ang layo naman pala sa disenyo ng Diyos para sa iyo. But the thing is, ano man ang dumating sa buhay mo, basta galing sa Diyos, perfect yan. Yan ang importante dyan. Basta galing sa Diyos, perfect yan. Wala kang maika-question dyan. Dahil maganda ang dahilan ng Diyos, bakit niya inaadya ang mga bagay-bagay. Ngayon, bakit ba tayo nadidiskaril sa buhay natin? Bakit ba tayo nagkakaroon ng mga bad decision? Nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na kapahamakan. If everything is perfect, ito pa yung question ng iba, bakit nagiging miserable ang buhay ng ibang tao if everything is perfect? So pupunta tayo sa pangalawang bahagi ng ating pag-uusapan. Pangalawa pa lang to ang oras na. So nung linggo, isang bahagi lang yon. O ngayon pangalawa. Hindi, tatapusin natin to. Don't you worry. Kasi, sino ba yung next sa akin? O, yan na. Excited lang sa Diyo. Kitang-kita na sa kanya eh. Ayan. Bakit nagkakaganon ng tao? So, bakit pinapalagay ng mga tao na hindi perfect ang gawa ng Diyos? Dahil, kasi tinitingnan nila, ang tao kasi nagkasala. Pati yung anghel na lalang ng Diyos, as you know, si Satan at yung ibang mga halipores niya, they are once angel, naging fallen angel. Okay? Bakit nagkaganon? Kung nilikha ang tao na walang kapintasan, bakit nauwi ang tao sa napakaraming kapintasan? Isa lang ang sagot diyan. Free will. Kasi sa lahat ng nilikha ng Diyos, pansinin nyo, puno, isda, ang tao lang ang nadiskaril eh. Tsaka anghel eh. Yung creation na yun, pansinin nyo, ang puno, hindi nag-isip na ayaw na niya maging puno. Gusto niya maging halaman. Ang isda, hindi nangarap na maging aso. Lahat ng nakatira sa dagat, hindi naman sila umalis doon. Hanggang ngayon, nananatili sila sa dagat. Unless naniniwala ka sa evolution. Kasi yung evolution galing sa dagat, napunta sa lupa eh. Tapos, nasa lupa na yung tao, papunta ng universe. Kasi maglalakbay na rin papuntang Mars eh. Ayaw na sa Earth. Gusto na sa labas ng Earth. Okay? Pero pansinin nyo, yung isda, kung anong design sa kanya ng Lord, nananatili siyang ganun. Okay? Yung isdang nilikhang lumangoy, hindi niya sinabi, ayoko nang lumangoy. Gusto ko naman maglakad. Sino lang ang nag-isip na ganito ka nilikha ng Diyos? Basahin nga natin yan. Mga ngaral 7:29. Nilikha ng Diyos ang tao saan? At saan siya nadiskaril? Ecclesiastes 7:29. Ito lamang ang natitiyak ko. Ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan. Ngunit ang tao'y nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Ayon. Sabi ng Biblia, nilikha pala ng Diyos ang tao sa mabuti. Pero yung tao nag-isip, ayaw na niya sa mabuti, gusto niya sa masama. Okay? Nag-isip siya ng kung ano-ano. Nag-isip siya. Bakit siya nagkaroon ng ganong isip? Yun yung tanong eh. Bakit siya nagkaroon ng ganong isip? Alam nyo, pagka mayroong isang bagay, halimbawa, pinapagamit sa'yo,
etong bagay na to, gagamitin mo. Tama? Pero kung pinapapili ka ng dalawang bagay, pili ka dyan kung anong gagamitin mo. So, choice mo kung ano yung pipiliin mo. Alam nyo kung paano na-activate ang free will sa tao? Nung nagbigay ang Diyos ng option sa tao. Kailan nangyari yan? Yung sa Garden of Eden. Okay? Alam nyo ba nangyari nun? Genesis chapter 2, chapter 16, verse 17. 2:16 hanggang 17 ng Genesis. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halaman, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ng bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. Sabi ng Diyos, makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halamanan. Ibig sabihin, it's more than one. O maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman. So yung sinasabing maliban doon, so merong ibang puno. As we know, dalawa yung puno na yon. Tama? Isang puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at sa masama, at isang puno na nagbibigay ng buhay. Ito, pag-isipan nyo to, no? Stop muna tayo ng sandali. Pag-isipan natin to. Masama ba yung puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at sa masama? Parang advantage pa nga di ba? Di ba? Parang advantage pa nga Bakit ayaw ng Diyos ipakain sa tao yung kaalaman ng mabuti at masama? Yung pagkaalam sa mabuti at sa masama. Okay? So, kinain ng tao dahil siguro hindi siya masyadong naniniwala, gawa nga ng na-deceive siya ni Satanas, di ba? Dumating sa kanya na, ay, advantage nga yun okay nga yun may alam ka. So, kinain niya. Hindi na niya hinisip yung kapahamakan dahil it doesn't make sense sa kanya. Bakit ako mapapahamak sa pagkaalam ng mabuti at sa masama? See? Until na nakita natin yung resulta ng pagiging marunong. So, tingnan nyo. Maraming tao marunong ngayon, tama? O dahil sa dunong ng tao, puno ng basura yung ilog. Dahil sa runong ng tao, butas yung ating ozone layer. Dahil sa runong ng tao, kung ano-anong nangyayari sa mundo, yung mga climate change, dating mainit ngayon, sobrang init at iinit pa. At alam naman ng tao kung sinong sisisihin. Yung tao. Wala namang ibang sisisihin. Yung tao pa rin. May napanood nga ako na ang Earth daw may pag-asang mahil kung mamamatay lahat ng tao. O kaya parang ang tao na ang parasite sa mundo Dahil sa tao, ang Earth, umiikli ang buhay. Pero, masasabi mo ba yan sa mga scientists? Masasabi mo ba yan sa mga taong napakarunong? Sa mga taong gustong magmina ng mga kung ano-anong mga minerals para makatulong sa tao, para meron tayong kuryente, para meron tayong mga ginagamit. Pero anong kapalit? Nasisira yung mga bundok. Pero saan galing yung mga ganun nila? Sa talino. 'Di ba? Naalala niyo yung naituro ko nung nung nagawain tayo sa Baras, yung pagmamarunong ng tao. Yan ang sumisira sa atin. Kawikaan 14:12. Ano sabi ng Biblia? Proverbs 14:12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa tingin ng tao, there is a way, seems right. Ang sabi ng Biblia, seems right. Mukhang tama, mukhang mabuti, or judgment mo mabuti. Pero, nung ginawa mo, kamatayan pala ang dulo nun,
Kapahamakan pala ang dulo nun. Alam nyo, minsan, challenge natin yung mga sinasabi ng Diyos. Kagaya nito, sinabi ng Diyos, bawal gawin. Dahil hindi mo makita yung logic, kagaya ng mga taong ito, kung bakit ka mapapahamak sa gusto mong gawin. Hindi mo pa kasi siya naiintindihan eh. Di gagawin mo. Nung ginawa mo na, dun mo na-realize, kaya pala. Kaya pala dapat hindi nagjojowa ng maaga. Kaya pala dapat hindi basta-basta nagdidesisyon ng kung ano-ano at mga biglaan. Ma-realize yan ng mga tao kapag sinimulan na nilang gawin. Yung kanilang iniisip na, bakit ako mapapahamak dito? Mukhang wala namang masamang mangyayari sa akin. Kasi nga, hindi pasok sa logic mo. Yung bakit ako mapapahamak dito? Sinabi ng Diyos. Ano sabi ng Diyos kay Adan? Kapag kinain niya, mamamatay siya. Ganun nga nangyari. Nung hindi pa nila kinakain yun, wala naman silang kamatayan eh. Immortal yung mga tao na yun eh. Si Eva at Adan. Immortal yun eh. Possible naman pala ang immortality. Problema, kinain eh. O kaya, yung blessing ng immortality nawala sa tao. Nagkaroon ng kamatayan. Pagdating ng Genesis chapter 6, nilimitahan pa ng Diyos. Mamamatay na nga ang tao eh. Nilimitahan pa. Diba? Ang pinakamatandang tao, sino? Si Methusalem. Ilang taon siya? 969 years old. Pero pagdating kay Noe, Genesis chapter 6, ang sabi ng Diyos, ang tao kung mag-isip, puro na lang kasamaan. Puro na lang, yung intention ng kanyang puso, continually evil, ang sabi ng Biblia. O kaya ang sabi ng Diyos, ang hatol niya, hanggang 120 na lang ang buhay ng tao. Kasi nga, ang tao may tendencyng mamiyasa sa paggawa ng masama. O yun yung dahilan kung bakit may limit na buhay natin. Tapos yung iksi na yun, pinaiksi na, nalimitahan pa dahil sa mga ginagawa natin at kinakain natin. Anong sabi ni David? Diba? Awit 90 verse 13. O 10 hanggang 13. O ang buhay ng tao, umaabot ng 60 singkad. Kung sa kalakasan pa umaabot ng 80, 90. O para kay David, nakita niya, yung pumalo ka ng 80 years old, 90 years old, parang sobra-sobra na yun sa buhay mo. Dahil sa kanila, ang normal na buhay, parang 60 to 70, namamatay na yung mga tao. Normal na kamatayan ng tao, 60 to 70. Pero ngayon, sa ating panahon, bumababa. Ayon sa mga doktor natin, sabi nila, ang normal na kamatayan ng tao ngayon, kung sa sakit at karamdaman mo babasehan, nasa 30s, 40s. Masyado na maikli. Kaya siguro yung iba, nagmamadali na lang mag-asawa. Para ma-enjoy yung buhay. Diba? So, tingnan nyo. Ang Diyos, hindi lang siya nagbigay ng option sa tao para ma-activate sa atin yung ating tinatawag na free will. Ang Diyos ay nagbigay din siya ng solusyon. Anong solusyon? Guidance. Oo, merong pagpipilian. Kailangan kasi yun para ma-activate yung ating free will. Bakit ba kasi gusto ng Diyos na meron tayong free will? Kasi nga, ayaw niyang kung susunod tayo sa Kanya, yung parang dahil wala tayong choice. Dahil wala kang no choice. Gusto ng Diyos, kung susunod ka sa Kanya, dahil choice mo. Kaya pasinin nyo, habang sumusunod tayo sa Diyos, lagi tayo may opsyong tumigil. Lagi tayo may option na bumalik sa dati nating pagkatao. We have always this option. Hindi naman nawawala yung option na yan. Pero isa sa bagay na ginagawa ng Diyos, sabi ng Genesis chapter 2, verse 17, tingnan nyo, pansinin nyo kung anong ginawa ng Diyos para protektahan ng tao. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ng bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. Ayon. Alam nyo,
sa una pa lang, ginagabayan na ng Diyos ang tao, inaalalayan na ng Diyos yung tao, na laging piliin kung ano yung dapat. Yes, may option. Pero lagi ng Diyos pinapakita sa atin yung better choice, yung great choice. Lagi niyang pinapakita sa atin. Hindi tayo hinahang ng Diyos o bala ka mamili. Bala ka na ma-discover kung halin dyan yung mabuti o halin dyan yung masama. Hindi ganon. Never yang ginawa ng Diyos sa tao. Okay? Sa simula pa lang, kahit na may pagpipilian tayong mga tao, pinapakita naman ng Diyos kung ano yung dapat natin piliin. Okay? So, ano-ano ang mga example niya? Pakinggan niyo itong mga talata na to. Deuteronomy 30. Ayan. Sa Deuteronomy chapter 30, verse 19. Nung pinapili ng Lord ang mga Israel, ano ba talagang gusto nilang gawin? 30:19. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ano daw ang inilatag sa kanila? Buhay at kamatayan. Pagpapala at sumpa. Doon ba nagtapos yon? Hindi. Ang sabi, piliin ninyo ang buhay. Piliin ninyo, ang sabi ng Biblia, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng masagana. So, pansinin nyo, pagka dumadating tayo doon sa punto ng buhay natin na lagi kang may pagpipilian, there is always an answer kung ano yung dapat na piliin. Hindi pwedeng walang sagot. Okay? But the problem is, sabihin man sa'yo ang sagot, kagaya ni Adan at ni Eva, pinili pa rin nila yung kabilang side na ikakasama nila. So, nandun yung tendency ng tao. Even if you know the answer, pwedeng piliin mo pa rin kung ano yung ikakasama mo. Yung ikakapahamak mo. Okay? My point is, isisisi mo ba yan sa Diyos? Isisisi ba natin yon sa Diyos? That's my point here. Ayun ang punto ko rito. Masisisi mo ba ang Diyos? Bakit ka nagkaganyan? Pinapili ka ni Lord, pero pinili mo yung hindi dapat piliin. Sabi ng Diyos sa mga Israel, piliin ninyo ang buhay. Pero pinili ng tao kamatayan. Yung mga Hudyo, pinili nila kamatayan. Kaya na-cut off sila kay Lord. Di ba? Si Joshua, hindi niya kayang papiliin ang lahat. Joshua 24:15. Sabi niya, ako, ba yun? Ano mo na nga lang basahin sa Tagalog? Ayun nga yun. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos na mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Ayun. Si Joshua kasi lagi niyang kasama yung mga Hudyo na laging pinipili maglingkod sa ibang Diyos. Kumbaga nakita niya yung katigasan ng ulo ng mga kababayan niya, ng mga kasama niya. O kaya sabi niyang ganun, basta kami ng aming pamilya, ng aking pamilya, maglilingkod kami sa Diyos. Kayo, pumili kayo kung sino gusto niyo paglingkuran. Sinabi niya to after na sila ay masettle sa kanilang promised land. Di ba? Si Jesus, nagpapili rin. Meron din si Jesus pinakita na dalawang bagay. Pero the good thing is, pinakita niya kung ano yung dapat na piliin. Pero
pinagpauna na ng Panginoong Hesus. Sa kabila ng karunungang ito, pinipili pa rin ng tao yung kapahamakan. Ano yon? Matthew 7:13 hanggang 14. Yan, basahin natin. Matthew 7:13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpo niyon. So, ang sabi ni Jesus, may dalawang option, isang makipot at isang makipot at isang maluwag. Sinabi na sa atin ng Panginoon kung ano yung sagot. Ano yung magandang piliin doon. Okay? So, pansinin nyo, binigyan tayo ng Diyos ng free will, pero hindi niya tayo hinang sa kung bahala ka sa buhay mo kung anong pipiliin mo. Tinutulungan kanyang mamili. Piliin mo yung makakabuti sa'yo. Okay? Ibig sabihin, gamitin mo yung free will mo sa ilalim ng gabay ng Diyos. Malaya kang pumili ng masama at mabuti. Okay? Kaya ang Diyos, makikita natin, mabuti siya sa lahat ng tao. Bakit binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang pumili o ng kalayaan pumili? Dahil gusto ng Diyos, napiliin natin siya. Hindi sa wala tayong pagpipilian, kundi napakarami natin pagpipilian. And yet, pinipili mo ang Diyos. Kaya kapag pinili mo ang Diyos, ang sabi ng Biblia, Isaiah 1:19, if you are just willing, sabi ng Bible, if you are willing and obedient, yung option na binigay ng Diyos sa'yo na sabi niya, anak, ito piliin mo. Maaring sa pananaw mo, parang, Lord, hindi yata convenient yan. Kasi masikip eh. Di ba? Makipot eh. Lord, wala bang maluwag-luwag dyan? Sasabihin ng Lord, yung kasing maluwag, papunta sa kapahamakan yun eh. Di ba? Sabi ng Diyos, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Makakain mo yung pinaka-the best. Ibig sabihin, mararanasan mo, ma-experience mo yung pinaka-the best sa buhay na ito. Yung abundance. Ano ba yung best na inaalok ng Diyos sa tao? Ano ba itong best na ito na inaalok ng Diyos sa tao? John, andyan lang yan. Basahin mo. John 10:10. Oh. Ano ba yung best na inaalok ng Diyos sa tao? Na gusto niya, ito yung matikman mo. Ito yung maranasan mo sa buhay mo. Kaya tinutulungan ka niya mamili. Basa. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ayun. Ang sabi ni Paul, ang sabi ni Jesus, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masagana at kasiya-siya. Okay? Salamat sa Diyos, binibigyan niya tayo ng dunong sa kung ano yung pipiliin natin. But the thing is, minsan kahit pinakita na sa iyo ng Diyos kung ano yung dapat piliin, nakikita mo naman hindi convenient. Alam niyo si Paul, naranasan din niya. Ang sabi niya, I am torn between the two. I am torn between the two. Hindi ko malaman kung anong pipiliin ko. Nahihirapan ako, sabi niya. Ano ba yun? Pilipos chapter 1, 23 hanggang 25. Basahin natin to. Pilipos chapter 1, 23 hanggang 25. Yung struggle ni Paul, what to choose. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti.
Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Ayun. Kung si Paul ang tatanungin, kung papipiliin siya, mas gusto niya lumisan na sa mundong ito. Pero, ang gusto ng Diyos na mangyari sa kanya, manatili pa. Bakit? Para yung mga kapatid sa pananampalataya, yung mga tao, ang sabi niya, and I will continue with you, all of you, for your progress and joy in the faith. Ang sabi ni Paul, para alalayan ko pa kayo na maging matatag sa pananampalataya. 'Di ba? So, sa makatuwid, hindi man convenient kay Paul. Ang convenient kasi sa kanya, yung piliin na niya doon sa piling ng Panginoon. Pero, yung patatagin niya, yung pananampalataya ng mga kapatid, trabaho yun. Trabaho sa kanya yun. Pero ang sabi niya, I am certain na mas mananatili pa ako. Dahil ito yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. So, naiintindihan nyo ba? Kung makita natin yung best choice na pinapakita sa atin ng Diyos, okay? Nagkakaroon pa rin tayo ng struggle. Handa ba akong harapin yung mga pagiging, kasi mawawala ka doon sa sa comfort zone, hindi convenient gawin ito. Hindi ba kayo napapagod na maglingkod sa Lord? Sometimes nakakapagod, sometimes nakaka-burnout. Alam mo kung bakit? Kasi tao ka. You have many limitation. Hindi ko kayo sisisihin kung nakakaramdam kayo ng burnout. Ako din nakakaranas nun. Madalas. Pero, hindi ko ginagamit yon. At sana hindi ko magamit na excuse for me to stop serving the Lord. Sometimes nakakapagod. Wala namang madali sa mundong ito Kahit naman anong gawin mo, merong suffering di maghihirap na lang din tayo. Maghihirap ka na doon sa mas worth na hirap. Ano ba yung mas worth na hirap? Yung maglingkod kay Lord. 'Di ba? First Corinthians 15:58. Nakita ni Pablo 'yan. Hindi naman mawawala ng kabuluhan itong pagod natin. 15:58 ng 1 Corinthians. Ganito ang sinabi ni Pablo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masikap kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. Hindi naman masasayang itong pagpapagal natin sa Diyos. Alam nyo, naintindihan ko kung some of you nagsasawa at parang paulit-ulit itong ginagawa natin. Okay lang yun. Hindi yun masamang pakiramdam. Damdamin yan talaga, nakakaramdam tayo niyan. Sino bang hindi? Lahat tayo nakakaramdam yan. It's not bad things. Pero, ma-exercise mo yung tamang gamit ng free will. Tama? Ma-exercise mo yung tamang gamit ng free will. Lord, kahit parang ayoko na, itutuloy ko pa rin dahil I know ito yung mas best na lakaran. 'Di ba? Alam ko yung kalooban mo, yung pinakamagandang piliin sa buhay na ito. O kahit hindi man maging convenient sa akin. 'Di ba na hituro nga ng Panginoong Hesus ang sabi niya, pagka minahal mo yung ibang tao more than Christ, hindi ka karapat dapat sa kanya. Ba? Parang yung iba doon pa lang ayaw na Ayaw mahalin si Kristo. Kasi mas mahal yung mundo Mas mahal yung mga matters of this world. Sabi ni Christ sa Mark chapter 8, kahit mag-gain mo man ang buong sanlibutan, even if you gain the whole world, sabi ng Bible, anong mapapala mo rito?
Anong profit mo rito? Anong ROI mo rito? O, anong return of investment mo dito? Makuha mo man yung lahat sa mundong ito. Tama? Pero, ang sabi ng Biblia, sa 1 Timothy 4:8, tatandaan niyo yung verse na yun? Yung 1 Timothy chapter 4 verse 8. Ito ang sabi. Ito yung magandang piliin. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroong pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Amen. Ito'y may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. So kung pipili ka ng mas beneficial, total, mahilig tayo sa ganun, ano ba pakinabang ko dyan? May pakinabang din naman dito. Mas malaki pa nga, ang sabi ng Biblia. Nalala ko tuloy yung dati, ilang taon na, alam ko na kwento ko na to sa iba, yung isang kaibigan ko na teacher, one time nagkausap kami, sabi niya sa akin, nainggit daw siya sa akin, kasi siya, busy daw siya sa pagiging teacher niya. Wala daw siyang time sa Lord, sabi niya. Buti pa daw ako, ang dami kong oras sa Lord. Nainggit daw siya sa akin. Ang iniisip niya, ang dami ko na daw kayamanan sa langit. Samantalang siya, wala pa daw siyang naiipon. Ganun ang sabi niya. Tapos nagtawanan na kami. So, imagine that. May mga tao na ganun ang kanilang tingin. Pero totoo yun. Totoo yun. Pag wala kang ginawa para sa Lord, pang puro lang sa buhay na ito, paano ka magtatanim ng kayamanan sa langit? Paano ka mag-iipon ng kayamanan sa langit? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Sapagkat yung mga kayamanan doon, walang maninira. Kumbaga, kapag dumating yung panahon na kailangan mong gamitin yung kayamanan na yon, dadating yun. Secure yun. Hindi kagaya ng kayamanan natin sa lupa. Kung kailan mo kailangan, ninakaw na pala. Ginamit na pala nung iba. O kaya, nalugi yung bangko, nawala yung pera. Dapat ibabalik yung 50%, hanggang ngayon hindi pa maibalik ng ilang mga bangko. Alam niyo naman yun, di ba? Sa mundong ito, walang security. Pero kay Lord meron. Merong security. So, kailangan lang natin piliin yung tama. Kailangan lang natin piliin yung mabuti para sa atin. Even na kahit hindi ito convenient para sa atin, piliin natin. Kapag binigyan ka ng Diyos ng option, 100%, bibigyan ka rin niya ng dunong kung anong pipiliin mo sa dalawa. Kahit 3 pa yan, kahit 10 pa yan pagpipilian mo, meron diyang isa na mangingibabaw. Bakit? Dahil yun yung gusto ng Diyos na puntahan mo. Hindi ka ihahang ng Lord sa isang desisyon na bahala ka sa buhay mo. Aralin mo kung ano yung maganda dyan. No. There is always an answer. Minsan, kulang lang tayo sa payo, kulang lang tayo sa counsel. Hindi kasi tayo nagtatanong, nagpapakarunong tayo sa ating sarili. Napapahamak na nga tayo eh. Amen? So kaya, kapag ka may mga decision kayo sa buhay nyo, ikonsulta nyo lagi sa Diyos. Ang sabi nga ng Bible, di ba, paano ba makapag-desisyon ng tama? Paano ba tayo makakapag-decide ng tama? Alam nyo sa gospel, ganito sinasabi ng Bible para tayo makapag-desisyon ng tama. Pakinggan nyo dito sa Pilipos chapter 1. Ang sabi ni Pablo, para mapili natin kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, kung ano yung the best among the rest. Pilipos chapter 1 verse 9 to 10. Chapter 1 verse 9 to 10. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa,
upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo, ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Heso Kristo, sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Meron naman palang paraan ang Biblia para mapili natin yung pinakamahalaga, kagaya ng pagkapili ni Maria sa Lucas chapter 10. Ang sabi ni Christ kay Maria, kay Marta, Marta, naliligalig ka sa maraming bagay, iisa lang naman, according kay Jesus, ang mahalaga. 10:48 yata yun, ng Luke. Iisa lang naman ang mahalaga. Ang sabi ni Kristo, at yung isang mahalaga na yon, napili ni Maria. Diba? Ano ba ginawa ni Maria? Pagpasok ni Christ sa bahay ng magkapatid na to, umupo si Maria sa tabi ng paanan ng Panginoong Hesus at nakinig na siya sa mga turo ni Jesus. Habang si Marta ay gumagawa ng mga chore. Naghuhugas siguro, naglilinis ng lababo. May bisita eh. Wala namang sabi, masama ba yung ginagawa ni Marta? Di naman eh. Sinita ba siya ni Christ? Hindi naman eh. Sinita siya nag-comment na lang si Christ nung si Marta ay na-burnout na. Gumagawa tayo ng napakaraming bagay. Kala natin, kaya natin. Hanggang sa ma-burnout tayo. Pag ang tao na-burnout na, nagrereklamo na yan eh. At maghahanap na siya ng masisisi kung bakit siya napapagod. Ganon ang ginawa ni Marta. Pero anong sagot ni Jesus? Marta, Marta. Diba? Tingin mo ba yung salita na yun, pwede sa'yo yun? Mickey. Ano ba? Heart. Nakakaligtaan natin yung pinakamahalaga dahil abala tayo sa maraming bagay. Kaya, ito yung aking advice para sa atin. Huwag mo nating masyadong lunurin ang sarili natin sa mga kaabalahan sa mundong ito. Magbigay ka ng oras sa mas mahalagang bagay kung gusto mong mapahinga ang kaluluwa mo. Alam nyo, ito yung hindi maintindihan ng iba. Alam mo ba? Kahit pagod ang katawan mo at ang isip mo, kakaisip, kung nakapahinga ang kaluluwa mo, yung pagod na yan, hindi mo masyadong iindahin eh. Tutulog mo lang eh. Wala ka ng reklamo. Payapa ka. May pagod na payapa. Pero may pagod na magiging dragon ka na. Di ba? Kasi maghahanap ka ng masisisi. Anong gusto niyong pagod? Malinaw naman ang sabi ni Christ eh. Lumapit kayo sa akin, Matthew 11:28. Kayong nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. Dami natin pinapasan. Pati problema ng iba, pinapasan natin. May nag-aaway. Pinapakinggan mo. Ano kaya yung sinasabi nun? Hindi ka makatulog, talagang gusto mong maintindihan. Pati yung gusto mong pasanin. Ang dami nating mga binibitbit sa balikat natin na mga unnecessary things. Hindi naman pinapabitbit ng Diyos. Ikaw naman, sige ka bitbit. Hindi mo naman dapat pinoproblema mo. Pero yung dapat nating bitbitin, which is yung cross, yung ating krus, di ba? Na dapat natin binibitbit, yun yung ating iniiwasang dalin. Yun nga yung makakapagpahinga sa atin. Ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigat ang luba sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng, kapahingahan ng kaluluwa. Kapag nakapahinga ang kaluluwa mo, kahit anong pagod ng katawan mo, payapa ang isip mo at puso mo. Alam nyo, kapag payapa ang isip mo at puso mo, nakakaiwas ka sa mga anxieties, stress, depression, obsession, lahat ng may Sean. May iwasan mo. Okay. Pero makakapagbakasyon ka. Hindi lahat ng Sean masama. Yung bakasyon lang yung gusto ko ngayon. I feel it. Tara, Quezon. Tara. Sinong hindi pa nakapag-change oil? Pambira. Quezon sa Tamarin. Yun lang, mga walang budget.
So, tama ba yon? Nakaka-relate ba kayo? Walang problema sa gawa ng Diyos, ha? Do not question God. Ang questionin natin yung mga choices natin. Yun kasi yung nagpapapahamak sa atin. Kung matutunan lang natin mahalin ng Diyos, isa lang naman ang sikreto eh. Idinadalangin ko, ang sabi ni Pablo, na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at unawa. So yung pag-ibig, abay tama nga sabi niya, no? Tama nga sabi ni Pablo, the greatest of all is, sino ba kumanta nun? Ah, para may naalala akong kanta, yung the greatest of it all. Ay, ewan. Baka si Jano Gibbs. Sabi ni Pablo, di ba? Ano bang version? 1 Corinthians 13:13. Di ba? Mananatili ang tatlong ito. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Faith, hope, and love. Parang, pag English, ang dali, no? Kapag ka tinatagalog mo, parang, ano nga ba next doon? pag, pag English, ang dali. Pero, sabi niya, but the greatest doon sa tatlo is love. Okay? So, eto yon. Bigyan ko kayo ng tip. Ito tip. Lagi ba mali ang desisyon mo sa buhay? Yan. Ito problema mo. Kasi, yung love mo sa Lord, nawawala. Okay? Imbis na nag-upgrade, nagda-downgrade yung love natin sa Lord. Tanong, bakit nag-aagam-agam ang pag-ibig natin sa Diyos? Sagot, hula ni Kristo yan eh. The love of many will grow cold. Ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Ito, baka pasok ka dito sa sinasabi ni Kristo. Matthew 24:12. Bakit manlalamig ang pag-ibig ng marami sa huling panahon? Baka sakali lang, mapag-isipan natin ito. 24:12. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Bakit daw manlalamig ang pag-ibig ng marami? Lalaganap ang kasamaan. Alam nyo, isang bagay ang nakakapagpalamig sa atin sa Diyos. Kasalanan. Kaya kung may kasalanan ka mga tinatago-tago dyan, ilabas mo na. Naiintindihan ko kung yung 1,000 nakatago talaga dyan sa pinakasulok ng iyong bulsa. Pero, pakiusap naman yung kasalanan, ilabas mo na yan. Kasi, hanggat hindi mo nilalabas yan, manganganib ang pag-ibig mo sa Diyos. At kapag malamig ang pag-ibig mo sa Diyos, hindi mo mapipili yung pinakamahalaga. Pag nagkamali ka ng choice sa buhay na ito, mapapahama ka. Pag napahama ka, baka maghanap ka ng masisisi. Huwag mo sisihin ang Diyos, ha? Sisihin mo lang sarili mo. Bakit? Hinayaan mo kasi yung mga kasalanan, ipanlamig yung pag-ibig mo. Kaya tuloy nakakapili ka ng mga bagay na hindi dapat piliin. So sad to say, hindi ko pa kayang tapusin. Okay, next week? Next week. Ligtas. Ligtas iinday natin. Yan. At least marami pa siyang preparation. Ano? Ay, di ba? Kaya inaasahan natin pagka siya nagturo na, 3 linggo rin. Sa sobrang haba. Okay? So, naintindihan niyo ba yung message? Nagets ba natin yung message? Nakuha ba natin? So, tumayo tayo lahat. Ayan. Sa hapong ito, mga kapatid, kinakausap tayo ng Diyos. Yan.